Eto sabi, sinisiraan daw si Roque. Manalamin ka boy, sirang-sira ka na. At sinong sumira sa'yo, Mr. Harry Roque? Sarili mo. Totoo yun na kung sobra-sobra yung ating ambisyon, yung makamundo nating ambisyon, sigurado magre-resort kayo sa mga ganitong kabulastugan. Okay? Nasusobrahan ng ambisyon etong si Harry Roque. Kaya dumarating siya sa punto na pwedeng or okay lang magpagamit sa mga politiko. Okay lang masadlak sa kahihiyan. Natibay na nga daw ng sikmura eh. Sinisiraan daw siya, ulupong ka, gagawa ka ng kalokohan, tapos sisisihin mo yung mga taong nag-criticize sa'yo dahil talagang mali ang ginawa mo. Ulalo ka, sabihin mo paninira, at sino maniniwala sa yung sinisiraan ka, sirang-sira ka na. 'Di ba? Mantakin nyo isang attorney, pero tignan nyo kung paano magsalita on national television. Kung ano yung purpose ng kanyang mga programa dyan sa SMNI. Di ba banatan ang mga taong itinuturing ng ulupong ni Duterte na mga kaaway? Kayo lang naman ang may ganyang pag-iisip eh. Kayo lang ang may ganyang setup na ang ayaw sa inyo ay itinuturing yung kaaway. Mga letseng to, mga litsugas na to, ano ho? Tapos sasabihin na namumuhay daw sa kadiliman ang karamihan sa mga Filipinas. Kayo ang nasa kadiliman. Tingnan nyo umalis kayo ng bansa, grupo ni Digong, kasama tong si Harry Roque, sigurado, magiging maayos ang ating bansa. Sigurado, kahit papano, may magagawa at may maayos na sistema etong nasa Malacanang ngayon. Ako'y naniniwala rin dyan. Dahil totoo na dapat talagang purihin, dapat bigyan ng credit din ang isang taong gumagawa ng mabuti para sa ating bansa. At siguro kahit papano, may ganyan din namang intensyon ang nasa Malacanang. Huwag lang tayong basta-basta siyempre maniniwala dahil priority pa rin nila na linisin ang kanilang pangalan. Yan. Ano daw? Ito, sa mga paninira sa kanya, lalo nyo akong siraan, lalo akong magsasalita. We. Ang tagal-tagal mo na pong nagnangak-ngak on television, on social media. Ang dami mong ngak-ngak na minsan iisipin ng taong bayan, ano ba problema nito? Kabaliwan ba to? May saltik ba to? Talagang iisipin mo may saltik yung ganyang klaseng tao. Dahil hindi naman alam. Sigurado hindi niya alam ang pinaglalaban niya. Sigurado pinagloloko niya rin ang sarili niya. 'Di ba? Yung mga katulad ni Harry Roque, Diyos ko po, napakahirap paniwalaan. Napakahirap na po. Ano daw? Lalo daw siyang maninindigan dahil hindi dapat manaig ang puwersa ng kadiliman. Speaking of kadiliman, mga litsugas kayo. Talaga lang, sino ang pinpunto na itong grupo ni Duterte na nasa panig ng kadiliman? O di ba't kayo ang kadiliman? Kayo ang namumuhay sa kasinungalingan? Kayo ang namumuhay sa panluloko, pang-uuto at panggoyo ng mga kababayan natin? Kayo ang totoong kadiliman. Buwes itong si Roro, kaya nanggigil. Nagalit po. 'Di ba? Nakakagigil lang kasi na talaga may gana kang sabihin na may puwersa ng kadiliman na kayo ang kinakalaban. Kayo yung kadiliman na lumalaban or kumakalaban sa gobyerno natin. Nakikita niyo yung mga kakamping, grupo ni Atty. Leni Robredo halimbawa, kinakalaban ba ang gobyerno ni Marcos Jr.? O di ba hindi naman? Siguro pwede tayong magsalita laban sa mga sistema na hindi tama at hindi pabor sa mga kababayan natin. Pero hanggang doon lang yun. Pero yung ganito na gusto nyo nang pabagsakin agad ang gobyerno, wala kayong pinagkaiba sa mga demonyo. Okay? Sa inyong mga kampon ng kadiliman. Ang kapal ng mukha na sabihin sa inyong mga kampon ng kadiliman. Pwede ba? Dapat sabihin mo, Mr. Harry Roque, sa amin, kayo, galing sa iyo, halimbawa, sa amin po na mga kampon ng kadiliman. Dahil kayo ang totoong kampon ng kadiliman. Lalo daw sinisiraan, lalo daw magsasalita. Di magsalita ka, nagsasalita ito sa habang ang ibang tao ay nagiging matalino sa panahong ito, 'di ba? Ito namang si Roque paurong. Okay? Madalas makikitaan mo na nagbobobobohan para lang ma-impress ang kanyang mga Panginoon. Mas kawawa ka, namumuhay ka sa kasinungalingan at sa kadiliman. Manaig daw ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas. Lecheng to!
Talaga lang, may monopolize nyo? May monopoly ba ng pagmamahal sa bansa at kayo lang yon? Kadiri naman tong mga to. Tignan nyo po kung paano kayo mambanat ng kapwa nyo nang kuno ay mga kalaban nyo. Nga madalas kong sabihin matinding mambanat etong si Harry Roque. Nang mga kuno ay mga kalaban nila. Nakitaan na ba to ng isang inspiring talk, inspiring message sa Facebook man o kung saan man na platform? Di ba hindi? Puro kabulastugan, puro pangkikriticize, puro paninira, napakarami ng tinira netong litsugas na ito o national television. Matinding magmarunong na akala mo ay alam niya ang lahat. Hindi ba nakakahiya yan? Siraan niyo raw siya ng siraan, lalo lang lalakas ang kanyang boses, lalo tayong magiging matapang, lalo tayong magiging maiso. Yung tapang niyo ay nanggagaling sa idea na meron kayong sinasandalan. Pero, sa tingin ko, yung tapang nyo ngayon na ganyan, pagkukunwari na lang yan. Yan, pinaglololoko nyo na po ang sarili nyo. Dahil yung tapang na yan, ay wala na talaga. Ang ibig sabihin, alam na itong si Harry Roque na palubog na ang bangka nila. Wala na masyadong naniniwala kay Duterte at wala na siyang masasandalan sa kalaunan. So pride na lang ito na manatili sa ganyang o sa kampo ni Duterte. Pero sa tingin ko, totoong, nako, litong-lito na. Totoong wala ng patutunguhan at desperado na ang isang Harry Roque. Good luck.